Maliban sa ocular inspection, kasado na rin bukas ang isasagawang investigasyon ng Senado sa Davao City kaugnay sa paghahain ng warrant of arrest laban sa founder ng Kingdom of Jesus Christ na si Apollo Kibuloy. Samantala, pinawalang bisa ng 22nd Division ng Court of Appeals ng Cagayan de Oro City ang Temporary Protection Order na inilabas ng RTC Branch 15 ng Davao City sa KOJC compound. Yan ang ulat ni Benji Durango. Inihahanda na ang session hall sa loob ng Sangguniang Panlunsod ng Davao Building sa Davao City. Tinalakay ang magiging setup sa loob at seguridad sa labas ng gusali, lalo't posibleng puntahan din ito bukas ng KOJC members. May malaking LED monitor. Dito posibleng ipapakita at ipapaliwanag ng PNP Pro 11 ang mga kumakalat na litrato at videos tungkol sa umano'y paghuhukay sa loob ng KOJC compound. Lahat po yan, iprepresent po ng regional director natin bukas sa committee hearing. Isang joint session ang gagawin dito bukas ng hapon, kaugnay pa rin sa pagsisilbi ng warrant of arrest kay Apollo Kibuloy at iba pa sa KOJC compound. Si Senator Ronald De La Rosa ang kakatawan sa Committee on Public Order and Dangerous Drugs, habang si Minority Leader Senator Coco Pimentel ang sa Committee on Justice and Human Rights. Dadaluhan din ito ng iba pang mga senador bilang bahagi ng dalawang komite. At kung meron mang isang bagay na pagkakasunduan ng PNP at ng KOJC, ito yon. Excited ang dalawang panig sa gagawing committee hearing bukas. Kasi ipipresenta niya kung ano yung mga nangyari sa loob, ano yung mga efforts namin sa paghahanap kay Pastor Kibuloy. Because I felt that if the Senate would conduct an investigation, we would be able to have access to the ongoing tunneling activities that is being done. Isa sa publiko ang hearing at mapapanood ng lahat. Sa gagawing Senate investigation, ipepresent lahat ng ebidensya. Bukod sa mga litrato at video, ang mga ipinasok na gamit at mga ginagawa ng mga pulis sa loob, sasagutin din sa hearing. Lahat po yan, iprepresent po ng regional director natin bukas sa committee hearing. Kaya po masaya siya, at least malalaman po ng buong bansa at yung mga nagmo-monitor din other countries na kung ano yung mga ginagawa natin doon sa loob ng KOJC. Alauna ng hapon nito magsisimula, pero bago nito, bandang alas 10 ng umaga, magsasagawa muna ng ocular inspection sa KOJC compound. Tiwala naman si Torrio na mabibigyan ng access ang lahat. It is in aid of legislation. No one, not even a warrant of arrest, can prevent that. Wala pang impormasyon ang PNP Pro 11 kung paano gagawin ng mga senador ang inspeksyon. Sa ngayon po, wala pa akong na-receive na information as to the whole process po ng ocular inspection. And nakahanda din naman po yung regional director natin. Umaasa ang dalawang panig na sa pamamagitan ng investigasyong ito, maliliwanagan na ang lahat sa kung nasa katwiran pa ba o wala na ang ginagawang paghahanap sa leader ng KOJC. Mula dito sa Davao City, Benji Durango para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.